May hawak na pin ang guro, tinusok sa daliri ng babae. Nagkaroon na ng magic ang babae. At sa kabila naman, ang isa pang guro ay tinusok din ng isang babae. Kahit pareho lang ang proseso, ngunit ang mga estudyante sa Evil ay mas masakit, dahil gustong magkaroon ng black magic. Tiniis nila ang sakit, at sa kanilang klase, hinawi ng dalaga ang buhok. Ipinapakita ang dragon tattoo sa leeg, sa sabik na mata ng guro. Isang batang dragon ang gumapang palabas sa katawan, parang katulad sa Harry Potter, isang kakaibang pelikula, The School of Good and Evil. Ang mga bayani at kontrabida ng lahat ng mga fairy tale. Dito sila noon nag-aral, ang paaralang ito ay nahahati sa good at evil na side. Bawat taon ay may mga recruit, matapos ang 3 taon. Sa huli, magkakaroon ng paligsahan ang dalawang school. Dito malalaman ang bida sa fairy tale. Sa ngayon, ang Evil ay 200 taon nang natalo, nang hindi alam ng head ano ang gagawin. 2 bata ang dumating, pero magdudulot pala sila ng gulo. Si Agatha ay isang batang babae na nakatira sa isang cabin sa sementeryo. Dahil sa pagkakakilanlan ng ina bilang mangkukulam, si Agatha ay nagdusa ng maraming insulto. Kahit naglalakad sa kalye, lagi siyang pinagtitinginan. Pero kahit sa kabila nito, pinipili pa rin niyang harapin ang mundo ng may ngiti. Sa araw na ito, natuklasan ni Agatha ang isang tupa na walang tirahan. Gusto sana niyang tulungan, pero hinarang siya ng isang lalaki. Sabi niya kay Agatha, ang mangkukulam ay hindi tinatanggap sa bayan. Nang biglang nagpanik si Agatha, isang babae ang lumitaw sa oras at iniligtas siya. Nang pangalan ng babae ay si Xiaomei. Mukha siyang maganda at mapagbigay. Araw-araw na nagdurusa ng pang-aabuso mula sa madrasta. May hiling mula noong siya ay bata pa. Iyon ay maging isang prinsesa. Nagpapadala siya ng aplikasyon para sa pagpasok sa school. Sana makaalis siya sa lugar na ito. Ngayong gabi, dumating si Xiaomei sa kakahuyan gaya ng dati. Hinihintay na kunin siya ng messenger. Hinabol siya ni Agatha. Ipinamulat kay Xiaomei ang katotohanan. Hindi mabubuhay sa isang fairy tale araw-araw. Sa sandaling ito, biglang naging pula ang langit. Bago pa makapag-react ang dalawa, nahuli ng itim na usok si Xiaomei. Sumigaw siya, pero hinabol siya ni Agatha. Binitawan si Xiaomei ng itim na usok, bago pa magalit si Xiaomei kay Agatha. Isang malaking ibon ang lumabas. Kinuha silang dalawa, pagkatapos dumaan. Sa wakas ay nakarating sila sa maalamat na paaralan. Ang kakaibang pakiramdam ni Xiaomei. Hinulag ng ibon si Agatha sa good school. Ibig sabihin, siya ay ihuhulog sa evil school. Tinapon na nga siya, hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Hiniling sa guro na magpalit. Naniniwala siyang dapat sa kabila siya. Paano maa-assign sa evil kung napakaganda? Hindi naman sa panglabas na anyo ang tinitingnan, kundi sa puso. Tulad ng inaasahan, tumanggi ang guro sa hiling niya. Kasabay nito, naramdaman din ni Agatha na nagkamali ang paaralan sa kanilang dalawa. Dahil mula pagkabata hanggang pagtanda, parang hindi naman siya mabait. Bagamat sinubukan ni guro na payuhan siya, ngunit bigo pa rin itong baguhin ang determinasyon ni Agatha. Noong gabi, palihim na nagkita ang dalawa. Nagpa siya na pumunta sa punong guro, pero pagkapasok pa lang, may nakitang writing brush na nagsusulat doon. Lahat ng pumapasok sa paaralan, ang brush ay magsusulat ng kwento. Ito ang pinagmulan ng bawat fairy tale. Matapos malaman ang sitwasyon nila, tinanong sila ng principal, ano ang kasamaan na hindi maaaring angkinin. Ngunit ang kabaitan ay kailangang-kailangan. Alam ko, respeto, kastilyo, buhok, kabayo, tunay na pag-ibig. Kung magkakaroon siya ng tunay na pag-ibig, mababago ang buhay ni Xiaomei. Para mabayaran ang kabaitan ni Xiaomei, nagpa siya si Agatha na tulungan siyang matupad ang hiling. Sa klase kinabukasan, nagsimulang tulungan ni Agatha si Xiaomei na pumili ng target. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang loob niya sa prinsipe. Nakiusap kay Agatha na tulungan siya, kahit na naguguluhan, para sa kapakanan ni Xiaomei. Sa wakas ay pumayag na rin siya, ngunit bago pa siya makakilos, naaksidente si Xiaomei, dahil noon gustong lumipat sa kabila. Di ito nagustuhan ng mga kaklase. Habang nasa klase, sinamantala ng dalaga at nilabas ang dragon. Gustong turuan ng leksyon si Xiaomei. Ang hindi inaasahan, nang malapit na si Xiaomei matamaan, isang grupo ng mga insekto ang sumugod. Pinako ang dragon sa dingding. Bumagsak din sa lupa ang dalaga. Malapit na siyang malagutan ng hininga. Mabilis na sumigaw si Xiaomei na huminto. Tumigil nga sa pag-atake ang mga insekto. Ngunit sa susunod na segundo, napatingin ang lahat sa mga insekto. Naging tao ito, at nang makita ito ng guro, puno ng takot ang mukha ng guro. Siya pala ang nakababatang kapatid ng principal. Siya rin ang nagtatag ng Evil House. Ilang taon na ang nakalilipas. Matapos maglabanan ang magkapatid, siya ay misteryosong nawala. Mula noon, ang Evil House
ay hindi na nanalo laban sa good school. Kasabay nito, natuklasan din ni Agatha, habang nasa klase, ilang hindi kilalang mga lihim, isang klaseng subject, inutusan sila ng guro na pumunta sa tubig, at humiling, gusto ng iba na makita ang pamilya o kaibigan. Si Agatha lang ang gusto na makauwi sila ni Xiaomei. Humiling siya na sana makauwi lahat ng may gusto. Biglang kumulo ang isda sa tubig. Unti-unting naging anyo ng tao. Ang mga estudyante na pumapasok ay may pagsusulit. Pag bumagsak ng 3 beses, mawawala na. At ang batang ito ay naghintay ng 100 taon. Ang hiling ni Agatha ang nagligtas sa kanya. Sa sandaling ito, isang malaking ibon ang lumipad. Tumakbo silang lahat. Si Agatha lang ang nakapansin sa ibon na parang kaklase. Kamukang ang kaklase na nawala. Hahawakan sana ito ni Agatha. Biglang sumugod ang prinsipe na may dalang espada. Akala ng prinsipe na isa siyang damsel in distress. Pero sinuntok lang siya ni Agatha. Nagkagulo sa eksena. Agad silang hinarang ng guro, pero nagbago ang pananaw ni Agatha. Ito ang tinatawag na kabutihan. Wasakin ang mabubuting tao, dahil lang hindi nila matugunan ang iyong hindi makatutuhan ng mga kahilingan. Anong klaseng kabutihan ito? Sinubukan ng guro ang makakaya upang ipagtanggol ang sarili. Dahil kung sino man siya ngayon, siya na ang pinakamabait na nakita ng guro, umaasa na mananatili siya. Ngunit paano makikinig si Agatha? Dumating siya sa cafeteria pagkatapos. Gustong sabihin kay Xiaomei ang ilang sikreto na hindi alam ng iba. Bago pa matapos magsalita, marahas na kinuha ng mga gwardya si Xiaomei. Nakalok sa nag-iisang silid. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan. Paglabas na ni Xiaomei, siya ay ganap na nagbago. Hindi na niya siya magpanggap, pero harapin ang sariling puso. Sa ilalim ng pagtugis ni Xiaomei, nahulog nga ang prinsipe, dahil sa pakikibaka sa pagitan ng dalawang panig. Hindi tuloy kinikilala ng dalawang panig ang isa't isa. Ayaw ng mga good na mahulog ang prinsipe. Ngunit ang mga evil naman ayaw din sa prinsipe. Malapit nang sumiklab ang labanan. Nakuha pa ang atensyon ng mga matataas na opisyal. Para maging patas, nagpa siya ang principal na hayaan si Xiaomei at ang prinsipe na magkaroon ng pagsusulit. Pareho silang kailangang pumasok sa Black Forest mula sa magkasalungat na direksyon. Kung mahahanap ang isa't isa bago magmadaling araw at mabuhay, iyon ang nagpapatunay na sila ay tunay na pag-ibig. Ngunit hindi pa nakapunta si Xiaomei sa Black Forest, walang ideya kung gaano kadelikado ang gubat sa gabi. Naniniwala siya na ang magagandang lugar ay ligtas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakagat siya ng isang bulaklak, mabuti at nakatakbo. Muling naakit ang atensyon ng pumpkin. Narinig ni Agatha ang sigaw ni Xiaomei. Nag-aalala talaga, kaya lumalabag ito sa mga patakaran. Naging ibon at lumipad papasok, matapos tulungan si Xiaomei na makatakas. Narinig ng dalawa ang boses ng prinsipe. Mabilis na nagtago si Agatha. Hayaan hanapin si Xiaomei ang prinsipe. Sa oras na ito, ang prinsipe ay nakikipaglaban sa pumpkin. Pero parang di naman ito kaya ang pumpkin, dahil hindi talaga mahal ni Xiaomei. Gusto lang niya makakuha ng halik ng pag-ibig. Sa gayon ay nagbabago ang kapalaran. Gayunpaman, mas naging malakas ang pumpkin. Hiniling ng prinsipe kay Xiaomei na ihagis ang espada. Ngunit natulala na si Xiaomei sa eksena. Nang makitang malapit nang mamatay ang prinsipe, si Agatha sa gilid ay mabilis na sumugod gamit ang espada. Sa tamang oras, pinatay ang pumpkin. Pagkatapos ng pagsusuli, nakita rin ng prinsipe ang tunay na Xiaomei. Inilabas niya ang magic na panyo. Direktang tinalikuran ang pagsubo. Gayunpaman, ang nakakagulat, hindi lamang nabigo si Xiaomei na pagnilayan ang pag-uugali. Sa halip, sinisi pa si Agatha. Paano mo nasasabi yan? Xiaomei, ako ang matalik mong kaibigan. Ang isang prinsesa ay hindi maaaring makipagkaibigan sa isang mangkukulam. Sa kasamaang at inggit na ito, nagising ang kapatid ng principal. Sa wakas, sa ilalim ng tukso nito, nag-iba na talaga si Xiaomei. Sa ilalim ng gabay ng kabilang partido, natutunan ng ipinagbabawal na magic. Mangyayari ang ganitong uri ng mahika. Hindi lamang makakakuha ng malakas na dark energy. Lubos nitong babaguhin ang isang tao sa maikling panahon. Ang mga guro ay nakatanggap ng balita, nagmamadaling pumunta sa library, pero huli na. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng ball. Exclusive lang sa good school. Masayang kumakanta at sumasayaw ang lahat. Sa oras na ito, biglang sumingit si Xiaomei, pero nagbago na ang mukha niya. Umaasa siyang makakadate siyang muli ng prinsipe. Ngunit ang prinsipe ay nawalan na ng interes. Ito talaga ang gusto ni Xiaomei. Nagmadaling lumabas ang mga bantay upang protektahan ang prinsipe. Pero sila ay natalo ng magic ni Xiaomei. Pinayuhan ni Agatha si Xiaomei na huwag lamunin ng kasamaan. Ngunit sinabi ni Xiaomei na sila ay magkaaway.
Maliban kung ang isa ay mamatay. Kung hindi, hindi matatapos ang kwento. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Sa oras na ito, tumakbo ang gwardya. Prinsipe. Halika dali. Pagdating nila sa hall, nakita nilang naging estatwa ang mga guro. Nagalit naman sila, kumuha ng mga armas para sugurin ang Evil School. Sinubukan pigilan ni Agatha, ngunit walang nakinig sa kanya. Dahil kapag inatake nila ang Evil School, babaliktad ang tadhana. Kung mauunang umatake ang Good School, hindi nila alam ang mangyayari. Alam ni Agatha na paka na ito ni Xiaomei. Nag-transform siya bilang isang puting kalapati at nanguna sa paglipad. Nakita niyang sila ay sumasayaw. Nagdaos pala ng ball si Xiaomei. Pero matanda na ang mukha niya. Sumugod naman ang mga Good School. Malapit nang sumiklab ang labanan. Ito mga party favor nyo. Maghanda kayo. Tumakbo kayo. Isang trap ito. Patayin sila. Fire. At nang nagpakawala ng pana, natalo na sila, dahil kapag umatake ang Good School, sila ay magiging masama, at ang masama ay magiging mabuti, mas makakakuha ng kapangyarihan. Ito ay plano ni Xiaomei. Sinubukan niyang gawing mabuti ang Evil School, ibalik ang dating inosente, pero hindi niya alam, siya ay masama na pala. Nakatingin sa kaguluhan. Ang puso ni Xiaomei ay lubos na nasisiyahan. Nag-transform bilang ibon, lumipad sa opisina ng punong guro, maghanda na baguhin ang kwento niya. Ngunit hindi niya inaasahan. Ang kapatid ng principal ang tunay na utak. Lumalabas na ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama noon. Di pala ang bunso ang nawala, kundi pinatay ang kuya. At saka nagpanggap, unti-unti niyang bani-build up ang Evil School. Hanggang sa huli, at nang lumakas na siya, kaya na niyang kontrolin ang dalawang magic. Pero para magtagumpay, kailangan ng kiss na tunay na pag-ibig. Hindi na nag-isip si Xiaomei at humalik kaagad. Pero sumunod, nagsisimula ng bumagsak ang paaralan. Mamamatay ang lahat, niloko lang nito si Xiaomei. Gusto lang naman niya talaga ay mundo na puno ng kasamaan. Alam ni Xiaomei na nakagawa siya ng malaking pagkakamali, pero huli na, sa sandaling ito, saktong dumating si Agatha. Hanggang sa sandaling ito, gusto pa rin niyang iligtas ang kaibigan. Ngunit di papayag ang lalaki na sirain ang plano. Ginamit niya ang brush, pero biglang hamarang si Xiaomei. Si Xiaomei ang nataman, kaya nawala ang kapangyarihan ng kiss nila. Nagsisimulang maibalik ang kastilyo. Ang lahat ng mga taong namatay ay nabuhay din. Pumasok ang prinsipe, gagawa ng palihim na pag-atake. Sa huli, muntik na siyang masugatan. Buti na lang at sinamantala ni Agatha ang pagkakataon. Kinuha ang espada at sinaksak ang masamang lalaki. Matapos kumalma, niyakap ni Agatha si Xiaomei at umiyak. Nang tumulo ang mga luha niya kay Xiaomei. Isang himala ang nangyari. Yun na nga. Nagbago ang fairy tale nilang dalawa. Nagsama na rin ang mga estudyante mula sa dalawang schools. Sa huli, pinili ni na Agatha at Xiaomei na umuwi. Pagkatapos nito, mas naging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Pero biglang may lumiwanag, na nakita, isang pana ang lumusa. Kailangan kita Agatha, kahit di pa tapos ang kwento. Mukhang dito palang magsisimula.